May mga sandali sa buhay na tila wala ng kulay ang umaga. Gigising ka, ngunit parang wala ng dahilan. Ang mga dasal ay tila hanging lumilipas sa kawalan at ang puso mo ay mabigat na, parang ayaw ng lumaban. Sinubukan mong magtiwala, maghintay, maniwala, ngunit ang sagot ay tila hindi dumarating. Sa katahimikan ng gabi, tinatanong mo ang Diyos, hanggang kailan, Panginoon? Ngunit sa mismong sandaling iyon, habang umiiyak ang kaluluwa mo, may tinig na marahang bumubulong. Anak, hindi pa tapos ang laban mo, ako pa rin ang kasama mo. Maraming tao ngayon ang tahimik na bumibitaw, hindi sa pisikal, kundi sa loob, sa pag-asa, sa pananampalataya, sa tiwala. Ang ilan ay napagod sa paghihintay ng kasagutan. Ang iba ay nasugatan ng paulit-ulit na pagkadismaya. Ngunit alam mo ba, kapag naramdaman mong ubos ka na, doon mismo nagsisimula ang himala ng Diyos. Sapagkat sa dulo ng lakas ng tao, doon umaagos ang kapangyarihan ng langit. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon, sapagkat sa gitna ng mga sigaw ng takot, ng kawalan at ng pangungulila, nais ng Diyos na marinig mo ang kanyang tinig na hindi kailanman tumigil. Anak, hindi mo kailangang magpanggap na matatag. Alam ko kung gaano kasakit. Alam ko ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa bigat ng iniisip mo. Ngunit tandaan mo ito, kahit hindi mo ako nakikita, hawak pa rin kita. May mga laban na hindi mo kailangang tapusin mag-isa. May mga sugat na hindi mo kailangang gamutin gamit ang sariling lakas. Ang mundo ay maaaring magturo sa iyo na maging matatag, ngunit si Kristo ay nagtuturo ng isang mas malalim na lihim. Ang kapahingahan ay hindi sa pagtakbo, kundi sa paglapit. Lumapit ka sa akin, sabi niya, kayong lahat na pagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kung pagod ka na, hindi ibig sabihin na talunan ka. Ibig sabihin lang, oras na para tumigil sandali at hayaang si Diyos naman ang lumaban para sa iyo. Hindi mo kailangang unawain ang lahat. Minsan, sapat nang marinig mong may Diyos na nagsasabing, ako ang bahala sa iyo. Sapagkat habang iniisip mong wala ng pag-asa, siya naman ay tahimik na nagbubukas ng panibagong daan. Ang mga luha mong akala mo'y walang silbi, binibilang niya. Ang mga dasal mong walang salita, naririnig niya. Ang bawat paghinga mo sa gitna ng sakit ay patunay na hindi pa tapos ang kwento mo, dahil ang mga anak ng Diyos, kahit bumagsak, ay laging itinatayo muli. Kaya kung nararamdaman mong napagod ka na sa laban ng buhay, huwag kang matakot, sapagkat sa bawat pagod na kaluluwa, may Diyos na naghihintay. Hindi para husgahan, kundi para yakapin. At marahil, ito na ang sandali na matagal niyang hinihintay. Ang sandaling sabihin mo, Panginoon, hindi ko na kaya, pero alam kong kaya mo. At sa mismong sandaling iyon, maririnig mo sa pinakatahimik na bahagi ng puso mo ang pinakamalakas na mensahe mula sa langit. Anak, hindi mo kailangang mag-isa, nariyan ako, at habang ako ang iyong Diyos, ang laban mo ay hindi kailanman mauuwi sa pagkatalo. Ang mensaheng ito ay nakaugat sa isa sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangako sa kasulatan. Ang sinabi ni Jesus sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Sa unang tingin, tila simpleng paanyaya lamang ito, ngunit sa likod ng bawat salita ay nakatago ang isang lihim na karunungan ng langit. Ang tunay na kapahingahan ay hindi makikita sa pagtakas sa problema, kundi sa paglapit kay Kristo mismo. Noong panahong sinabi niya ito, ang mga tao ay pagod, hindi lamang sa trabaho o kahirapan, kundi sa bigat ng batas at pagkukunwari ng lipunan. Ang mga Israelita ay alipin ng takot, burdened ng mga ritual na hindi na nagbibigay ng buhay, kundi nagpapabigat sa kaluluwa. Sila ay naghahanap ng tagapagligtas, ngunit ang inaasahan nilang hari ay dumating hindi upang magdala ng espada, kundi ng kapayapaan. Sa gitna ng kanilang pagod, si Jesus ay tumayo at nagsabing,
lumapit kayo sa akin. Isang simpleng utos, ngunit may lalim na hindi kayang sukatin ng isip ng tao. Ang kanyang pangako ng kapahingahan ay hindi tulad ng pahinga ng mundo. Ang mundo ay nag-aalok ng sandaling aliw, bakasyon, kasiyahan, pagtakas. Ngunit ang kapahingahan ni Kristo ay hindi panandalian. Ito ay kapayapaang lumalalim sa gitna ng unos. Ang pangakong ito ay hindi nangangako ng buhay na walang problema, kundi ng presensiya ng Diyos sa gitna ng bawat bagyo. Sapagkat ang tunay na kapahingahan ay hindi kawalan ng laban, kundi katiyakang hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Kung tutuusin, lahat tayo ay katulad ng mga taong nakapaligid kay Jesus noon, pagod sa paghahanap ng direksyon, pagod sa paulit-ulit na kabiguan, pagod sa mga tanong na walang sagot. Ngunit nang dumating si Kristo, sinabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Ang mga salitang ito ay hindi simpleng pahayag. Ito ay mismong pintuan ng pag-asa para sa lahat ng nabibigatan. Kapag sinabi ng Diyos na bibigyan niya tayo ng kapahingahan, hindi niya tinutukoy ang katahimikan ng paligid, kundi ang kapayapaan sa loob. Ang kapahingahang ito ay kayang buuin ang pusong durog, patigilin ang isip na laging nag-aalala, at punuin ng pag-asa ang mga mata ng taong halos sumuko na. Iyan ang pangakong buhay, iyan ang pangakong umaabot mula sa krus hanggang sa iyong mismong kaluluwa ngayon. Isipin mo si Jesus na nakaupo sa tabi ng isang taong pagod na sa buhay. Walang sermon, walang panghuhusga, kundi isang kamay na mahinahong inaabot at isang tinig na nagsasabing, "Halika, magpahinga ka sa akin." Ganito kababa ang puso ng ating Panginoon. Hindi siya naghihintay sa simbahan o sa bundok. Naghihintay siya sa gitna ng iyong kaguluhan, sa gitna ng luha, sa gitna ng mga tanong na hindi mo masagot. Ang kanyang pangako ay isang paanyaya na tumigil sa sariling lakas at sumuko sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ito kahinaan. Ito ang pinakadakilang lakas ng isang mananampalataya. Ang marunong magtiwala kahit hindi naiintindihan ang lahat. Tulad ni David na sumulat sa awit 23, "Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan." Hindi niya sinabi na wala siyang pinagdadaanan, kundi alam niya kung sino ang kasama niya. At sa ating panahon ngayon, sa gitna ng mga digmaan, kahirapan, kawalan ng trabaho at takot sa hinaharap, nananatiling totoo ang parehong pangako. Sapagkat ang Diyos na nangako ng kapahingahan noon ay siya pa ring Diyos ngayon. Hindi nagbabago ang kanyang tinig, hindi kumukupas ang kanyang biyaya. Kaya't kung ang puso mo ay pagod na, alalahanin ito. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas sa harap ng Diyos. Ang kanyang mga braso ay para sa mga marupok. Ang kanyang kapangyarihan ay para sa mga pagod. At ang kanyang biyaya ay para sa mga handang lumapit. Sapagkat sa bawat paglapit may tugon, sa bawat luha may yakap, sa bawat pagod na kaluluwa may Panginoong nagsasabing, "Anak, dito ka muna. Sa akin, makakatagpo ka ng tunay na kapahingahan." At kapag natagpuan mo yon, hindi mo na kailangang hanapin pa sa mundo ang sagot. Dahil malalaman mo, sapat si Jesus. Ang kanyang pangako ay hindi kailanman napapako. At sa bawat sandaling ikaw ay bumabalik sa Kanya, ang puso mong wasak ay unti-unting nagiging tahanan ng kapayapaang ipinangako ng Diyos. At sa susunod mong maramdaman na parang wala ng direksyon, alalahanin mo ito. Ang mismong Diyos na naglikha ng kalangitan ay nagbigay ng isang pangako para sa iyo. "Lumapit ka sa akin." Sapagkat ang kanyang kapahingahan ay hindi para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga pagod, sa mga sugatan at sa mga nawalan ng pag-asa. At doon, sa gitna ng iyong paglapit, mararanasan mo ang isang uri ng kapayapaan na hindi maipaliwanag, kundi maramdaman lamang, kapayapaang galing sa Diyos na nangakong hindi ka kailanman iiwan ni pababayaan. Kapag tiningnan mo ang mundo ngayon, mararamdaman mo ang bigat ng hininga ng sangkatauhan. Bawat araw,
May mga balitang nagdadala ng takot, digmaan sa ibang bansa, kawalan ng trabaho, lumulobong presyo ng bilihin at mga taong nawawalan ng pag-asa. Maraming pamilya ang hindi na makatulog sa gabi, iniisip kung saan kukuha ng pagkain bukas. Ang ilan ay umiiyak sa ospital, ang iba naman ay nakatingin sa kisame, nagtatanong kung may saysay pa bang lumaban. Sa ganitong panahon, parang paulit-ulit na tanong ng marami ay, nasaan ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito? Ngunit kung babalikan mo ang mga pangako niya, makikita mo na hindi kailanman nawala ang kanyang presensya. Tulad ng sinabi niya noon sa kanyang bayan, hindi kita iiwan ni pababayaan. At kahit ngayon, sa gitna ng modernong kaguluhan, ang parehong tinig ay marahang bumubulong sa mga pusong pagod. Hindi nagbago ang Diyos bagkus, siya ang tanging hindi nagbabago sa mundong laging nag-iiba. Kung titignan mo ang buhay ngayon, makikita mong ang tao ay patuloy na hinahabol ang pahinga sa mga bagay na hindi kayang magbigay nito. Ang ilan ay naghahanap ng kapayapaan sa pera, sa trabaho, sa kasikatan o sa mga bagay na pansamantala. Ngunit bakit sa kabila ng lahat ng iyon, nananatiling pagod ang kaluluwa? Dahil ang kapahingahan na hinahanap ng puso ay hindi makikita sa mundong ito, matatagpuan lamang ito sa piling ni Kristo. Ang kanyang paanyaya, lumapit ka sa akin, ay hindi tumanda. Ito'y nagiging mas totoo pa ngayon kaysa dati. Sa mga lungsod na puno ng ingay at pagmamadali, maraming tao ang pagod pero hindi alam kung bakit. Ang katawan nila ay gumagalaw, ngunit ang puso nila ay nakagapos sa takot at kawalan ng direksyon. Tulad ng mga Israelitang pagod sa bigat ng buhay, ganoon din tayo ngayon, naglalakad, ngunit walang patutunguhan. Ngunit naroon si Jesus, tahimik na naghihintay, hindi sa simbahan lamang, kundi sa gitna ng ating mga ordinaryong araw, sa bus, sa pagod mong opisina, sa katahimikan ng iyong kwarto. Marahil ilang beses mo nang tinanong ang sarili mo kung bakit tila paulit-ulit ang sakit at kakulangan. Ngunit tandaan mo, sa bawat yugto ng pagod mo, may pagkakataong muling maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Tulad ni Elias na humiga sa ilalim ng punong kahoy at nagdasal na kunin na siya ng Diyos, marahil naramdaman mo na rin iyon, ang sobrang pagod na gusto mo na lang sumuko. Ngunit gaya ni Elias, dumating ang tinig ng Diyos. Bumangon ka, kumain ka, sapagkat mahaba pa ang lalakbayin mo. Iyan din ang sinasabi niya sa iyo ngayon. Hindi pa tapos ang kwento mo, may layunin pa ang paghinga mo. Ang mga problema ng ating panahon ay hindi nalalayo sa mga laban ng mga propeta at disipulo noon. Noon, sila'y inuusig at hinahabol. Ngayon, tayo ay nilalamon ng takot, depresyon at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang tugon ng Diyos ay pareho, lumapit ka sa akin. Ibig sabihin, kahit anong panahon, kahit anong anyo ng paghihirap, siya ang tanging daan ng kapahingahan. Hindi kailangang magbago ang sitwasyon para magbago ang puso. Minsan, sapat na ang marinig muli ang tinig niya. Kapag ang isang ina ay hindi na alam kung paano pagkakasyahin ang pagkain para sa mga anak niya, ang Diyos ay naroon. Kapag ang isang ama ay tahimik na umiiyak dahil wala ng trabaho, ang Diyos ay naroon. Kapag ang isang kabataan ay nagtatago ng sugat na hindi nakikita ng iba, ang Diyos ay naroon. Ang pangakong bibigyan ko kayo ng kapahingahan ay hindi lang para sa mga taong banal. Ito'y para sa mga pagod, para sa mga nawawalan ng lakas, para sa iyo. Tingnan mo ang paligid. Puno ito ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga himalang tahimik na nangyayari. May mga pamilya pa ring nagmamahalan kahit hirap. May mga ina na patuloy na nagdarasal para sa anak. May mga kabataang kumakapit sa pag-asa kahit wala silang makain. Ito ang mga patunay na buhay pa rin ang pangako ng Diyos. Ang kanyang kapahingahan ay hindi kawalan ng problema, kundi lakas na manatiling tapat kahit mahirap. At marahil, ito rin ang dahilan kung bakit pinapakinggan mo ang mensaheng ito ngayon. Dahil gusto ng Diyos na ipaalala sa iyo, ang kanyang salita ay hindi lamang para sa panahon
ni Abraham o ni Moises. Ito ay para sa araw na ito, sa mismong sandaling ito, sa gitna ng mga luha mong hindi nakikita ng iba. Ang bawat paghinga mo ay paalala na hindi pa tapos ang kwento mo. Kaya kapag naramdaman mong hindi mo na kaya, tandaan mo, si Kristo ay hindi lamang tagapagligtas sa langit, siya ay sandigan sa araw-araw. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, siya ang tinig na bumubulong, huwag kang matakot, kasama mo ako. At sa sandaling iyon, kahit hindi magbago ang sitwasyon, may kapayapaan kang mararamdaman sa loob. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi nakadepende sa kalagayan ng mundo, kundi sa katapatan ng kanyang puso. Ang hamon sa atin ngayon ay hindi lamang mabuhay, kundi manampalataya sa gitna ng pagod. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa taong hindi napapagod, kundi sa taong patuloy na lumalapit kahit pagod na. At habang patuloy kang lumalapit, maririnig mo ang tinig na iyon na mulit-muling bumubulong, "Anak, magpahinga ka sa akin, sapagkat ako ang iyong kapahingahan at ang laban mo, hindi mo kailangang harapin mag-isa." May mga kwento ng pag-asa na nagsisimula sa pinakamasakit na sandali. Tulad ni Mara, isang ina na 3 taon nang walang trabaho ang asawa. Araw-araw, nagigising siya bago sumikat ang araw, nagdarasal sa kusina habang niluluto ang kakaunting bigas na natitira. "Panginoon," sabi niya, "hindi ko na alam kung paano namin malalampasan ito." Ngunit isang gabi, habang tahimik siyang umiiyak, binasa niya sa Biblia ang Mateo 11:28. "Lumapit ka sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan." Parang biglang lumambot ang kanyang puso. Hindi pa rin niya alam kung paano, pero may kakaibang kapayapaan na bumalot sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag para sa isang trabaho. At mula noon, hindi na siya nagutom. Hindi iyon himala ng pera, kundi himala ng presensiya, dahil natutunan niyang kahit walang kasagutan, may Diyos na laging sapat. May isa namang lalaki, si Ramon, na halos mawalan ng pag-asa matapos mawalan ng asawa at anak sa loob ng 1 taon. Sa loob ng mahabang panahon, hindi siya nagsalita kahit kanino. Nakaupo lang siya araw-araw sa gilid ng simbahan, walang direksyon. Isang araw, nilapitan siya ng matandang babae at binigyan ng maliit na papel na may nakasulat, "Ang Panginoon ay malapit sa mga wasak ang puso." Binasa niya iyon paulit-ulit hanggang sa bumalik ang lakas ng kanyang loob. Hindi agad nawala ang sakit, pero unti-unti natutunan niyang ang kapahingahan ay hindi kawalan ng lungkot, kundi pagkakaroon ng Diyos sa gitna ng lungkot. Ngayon, siya mismo ang lumalapit sa mga taong nawawala ng pag-asa at sinasabing, "Hindi ka nag-iisa. Si Kristo rin ang bumuhat sa akin." Sa Biblia, maraming kwento ng mga taong napagod, ngunit hindi iniwan ng Diyos. Si Elias, na muntik ng sumuko at humiling na kunin na siya ng Diyos, ay binigyan ng tinapay at tubig mula sa langit. Hindi siya pinagalitan ng Diyos, bagkus ay pinakain, pinahinga at muling pinalakas. Si Jonas, na tumakbo palayo sa kalooban ng Panginoon, ay dinala sa gitna ng dagat, ngunit kahit sa tiyan ng malaking isda, narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Si David, na hinabol ng kanyang mga kaaway, ay umawit ng, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan." Ang bawat isa sa kanila ay nakaranas ng kapahingahan, hindi dahil tumigil ang problema, kundi dahil natagpuan nila ang Diyos sa gitna ng unos. Mayroon ding mga kwento ng mga ordinaryong tao ngayon na naranasan ang parehong pangako. Isang matandang babae sa Baguio ang nakilala sa kanilang barangay dahil sa kanyang walang humpay na pagdarasal. Nang tanungin siya kung bakit hindi siya napapagod kahit hirap sa buhay, ngumiti siya at sinabi, "Kasi araw-araw, binibigyan ako ng Diyos ng bagong lakas. Hindi ko alam kung paano, pero pagbangon ko, naroon na uli siya." Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit may bigat ng karunungan na hindi natutunan sa paaralan, kundi sa mga gabi ng pag-iyak at pananalig. Isipin mo rin si Pedro, isang dating sundalo
na halos malulung sa alak matapos mawalan ng mga kasama sa digmaan. Ang trauma ay naging tanikala sa kanyang isipan hanggang isang araw napadpad siya sa isang maliit na pagtitipon sa simbahan. Narinig niya ang mga salitang, "Lumapit ka sa akin." Parang direktang tumagos sa puso niya. Doon siya umiyak sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Mula noon, unti-unti siyang gumaling. Ngayon, siya na ang tumutulong sa mga kapwa sundalo na nakikipaglaban sa mga sugat na hindi nakikita. Ang mga kwento nila ay salamin ng kabutihan ng Diyos. Hindi kailanman nawawala kahit sa pinakamadilim na gabi. At kung iisipin mo, marahil may sariling kwento ka rin. Ilang beses ka na bang nasa bingit ng pagsuko, ngunit may kakaibang lakas na bumangon sa'yo? Ilang beses ka na bang nakaranas ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? Hindi iyon aksidente. Iyon ay tanda na buhay ang pangako ng Diyos. Ang mga himalang ito ay nagpapatunay na ang kapahingahan ng Diyos ay hindi teorya, kundi karanasan. At hindi ito nakalaan sa iilang tao lamang. Ito'y bukas para sa lahat ng handang lumapit. Hindi mo kailangang maging banal para mapakinggan siya. Ang tanging kailangan ay puso na handang sabihin, "Panginoon, pagod na ako, tulungan mo ako." Sa bawat ganitong panalangin, may kilos ang langit. Tulad ng babae sa Biblia na dumaranas ng 12 taon ng pagdurugo, hinipo lamang niya ang laylayan ng kasuotan ni Jesus at gumaling siya. Hindi siya in-interview, hindi siya tinanong kung karapat-dapat siya, basta lumapit lang siya. Iyan ang kapangyarihan ng pananampalataya. At iyan din ang kapangyarihang handang gumalaw sa buhay mo. Kaya't kung ngayon ay may sugat pa rin ang puso mo, kung may mga gabi kang umiiyak ng walang nakakaalam, tandaan mo, may mga libu-libong katulad mo na nakaranas din yan at nakita ang katapatan ng Diyos. Hindi ka nakakalimutan. Ang parehong Diyos na nagligtas sa kanila ay naghihintay din sa iyo ngayon. Sa bawat kwento ng himala, isang katotohanan ang malinaw. Kapag lumapit ka sa Diyos, hindi ka niya itataboy. Kapag isinuko mo ang bigat ng iyong puso, siya ang magpapasan nito. Ang kapahingahan na ibinibigay niya ay hindi panglabas lamang. Ito'y kapayapaang sumasakop sa buong kaluluwa. At habang pinapakinggan mo ito ngayon, marahil ramdam mo na rin ang paanyayang iyon sa iyong puso. Sapagkat hindi lang ito mga kwento ng iba, ito ay paalala na ikaw mismo ay bahagi ng mga kwentong ito, isa sa mga taong gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. At kung hahakbang ka palapit ngayon, maririnig mo rin sa iyong espiritu ang parehong tinig na nagbigay buhay sa lahat ng ito. Anak, lumapit ka sa akin. Dito mo matatagpuan ang kapahingahan na matagal mo nang hinahanap. Ang pangakong, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan ay hindi lamang paanyaya para sa isang henerasyon, kundi isang bahagi ng dakilang plano ng Diyos na umaabot hanggang sa mga huling araw. Ang mga salitang ito ay may himig propeta, isang tinig na lumalampas sa panahon mula sa mga sinaunang propeta hanggang sa mga tagasunod ni Kristo ngayon. Sa bawat salitang lumapit kayo, naroon ang parehong panawagan ng Diyos sa buong kasaysayan, isang panawagang bumalik, magtiwala at manahan sa Kanya. Kung babalikan natin ang mga aklat ni Isaias, Jeremias at Daniel, makikita natin na bago dumating ang anumang pagbabago o kaligtasan, palaging may tinig ng paanyaya mula sa Diyos. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Iyan ang ugat ng pangako ni Jesus. Ang kapahingahan na kanyang ipinangako ay hindi lamang pahinga sa pagod ng katawan, kundi pagpapanumbalik ng relasyon sa Diyos. Isang propetikong pahayag ng pagbabalik ng tao sa orihinal na layunin ng paglikha, ang mamuhay sa presensya ng may lalang. Noong panahon ni Jeremias, nang ang Israel ay bihag at wasak, ipinangako ng Diyos, bibigyan ko kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa.
Sa gitna ng pagkawasak, nagbigay siya ng pangitain ng pagbabalik at kaginhawaan. At ngayon, sa panahon natin na puno ng digmaan, gutom at takot, ang parehong espiritu ay kumikilos. Ang mga propesiya noon ay nagsasabing darating ang isang panahon ng matinding pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa ng sangkatauhan. At hindi ba iyon ang nararanasan natin ngayon? Isang mundong puno ng kaabalahan, ngunit kulang sa kapayapaan. Ang mga salitang ni Kristo ay tila sagot sa mga propesyang iyon. Siya ang katuparan ng lahat ng paanyaya ng Diyos sa mga propeta. Sa Kanya natagpuan ng mundo ang sagot sa pagod na espiritual. Sa Kanya, ang mga propesiya tungkol sa kapahingahan ay naging totoo. Kaya't kapag sinabi niyang, lumapit ka sa akin, hindi lang ito imbitasyon, ito ay propetikong kautusan na nagbubukas ng pinto tungo sa kalayaan. Sa aklat ng Isaias 32:32, sinabi ng Diyos, ang aking bayan ay maninirahan sa mapayapang tahanan, sa ligtas at tahimik na mga lugar. Hindi ba ito ang larawan ng kapahingahan na ipinangako ni Jesus? Ang propesiyang iyon ay tumuturo sa espiritual na tahanang nilikha ng Diyos para sa kanyang mga anak, hindi tirahan ng bato, kundi tirahan ng presensya. At sa mga huling araw, ayon sa aklat ng Apokalipsis, ang mga tumugon sa paanyayang ito ay makakatagpo ng ganap na kapahingahan sa piling ng kordero at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Kung titignan natin sa mas malalim na pananaw, ang kapahingahan ni Kristo ay isang senyales ng paghahanda ng Diyos sa kanyang bayan bago ang kanyang muling pagbabalik. Sapagkat bago dumating ang araw ng paghatol, may panahon ng biyaya kung saan tinatawag niya ang mga pagod na kaluluwa upang muling bumalik sa kanya. Ang mensaheng, lumapit ka sa akin, ay tila isang huling tawag ng pag-ibig, isang babala at sabay na paanyaya. Sa mundong puno ng ingay, sinasabi niya, pumili ka, mananatili ka bang pagod sa sarili mong lakas o tatanggapin mo ang aking pahinga? Ang mga propeta noon ay nagbabala na darating ang panahon ng espiritual na tagtuyot. Sinabi ni Amos, darating ang mga araw na magugutom ang mga tao, hindi sa tinapay, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Ang gutom na iyon ay nararanasan na natin ngayon. Maraming tao ang busog sa impormasyon ngunit gutom sa presensya. Maraming puso ang puno ng kaalaman ngunit walang kapayapaan. Kaya't ang paanyaya ni Jesus ay lalong nagiging malinaw. Lumapit ka sa akin, sapagkat siya lamang ang tinig na kayang pawiin ang gutom ng kaluluwa. Ang propetikong mensaheng ito ay nagsasabi rin na ang tunay na kapahingahan ay isang tanda ng kaharian ng Diyos na dumarating. Kapag natutunan ng isang tao na magtiwala at magpahinga sa presensya ng Panginoon, siya ay nagiging patotoo ng langit sa lupa. Dahil sa gitna ng kaguluhan, ang taong may kapayapaan mula sa Diyos ay nagiging ilaw ng mga nawawala sa dilim. Ang kanyang katahimikan ay nagiging propesiya, patunay na ang Diyos ay buhay at gumagalaw. Sa panahon natin ngayon, kung saan ang bawat bansa ay tila naliligaw sa sarili nitong giyera, ang pangakong ito ay sumisigaw ng mas malakas. Sapagkat habang ang mundo ay naghahanap ng kapayapaan sa politika at kapangyarihan, ang Diyos ay muling bumubulong sa mga puso ng kanyang mga anak. Ang kapayapaan na ibinibigay ko ay hindi tulad ng ibinibigay ng mundo. Ito ang mensahe ng propesya na ang kapahingahan ng kaluluwa ay hindi kayang ibigay ng alinmang sistema kundi ng Espiritu ng Diyos lamang. Ang pangakong ito ay patuloy na lumalaganap bilang bahagi ng huling propetikong galaw ng Diyos. Bawat isa na tumatanggap ng kanyang kapahingahan ay nagiging mensahero rin ng kanyang biyaya. Kapag nakatagpo ka ng kapayapaan sa kanya, dala mo rin ang apoy ng pag-asa na kayang magpabago ng iba. Ang pahinga mong natagpuan sa piling niya ay nagiging liwanag sa mga nawawala sa dilim. Kaya't huwag mong isipin na ang paanyaya ni Jesus ay para lamang sa iyo.
Ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento, ang propetikong paglalakbay ng sangkatauhan tungo sa ganap na kaligtasan. Sa bawat pusong lumalapit sa Kanya, natutupad ang isang piraso ng propesiyang matagal nang ipinahayag. At sa bawat panahong ikaw ay nagtatagumpay laban sa takot, nagiging saksi ka ng katuparan ng Kanyang mga salita. Ang lumapit ka sa akin ay hindi lamang pangako ng pahinga, kundi paalala na malapit nang dumating ang araw ng ganap na kapahingahan. Kapag wala ng luha, sakit o pagod, hanggang sa araw na iyon, patuloy siyang nananawagan, lumapit ka sa akin. Sapagkat ang tinig na ito ay hindi lang tinig ng aliw, kundi tinig ng propesya na ang Diyos ay muling dumarating upang pagharian ang mga pusong handang magpahinga sa Kanyang piling. Ngunit sa gitna ng lahat ng pangakong iyon, may tanong na madalas kumakatok sa puso ng marami. Kung totoo ngang bibigyan ako ng Diyos ng kapahingahan, bakit hanggang ngayon pagod pa rin ako? Ito ang pinakamalalim na pakikibaka ng pananampalataya. Kapag ang sinasabi ng salita ng Diyos ay tila hindi tumutugma sa nararanasan mo. Marami ang tahimik na nagtatago ng ganitong tanong sa loob. Takot na baka ito ay tanda ng kawalan ng pananampalataya. Ngunit ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong mga tanong. Sa katunayan, siya mismo ang nagbigay ng mga kasagutan sa pamamagitan ng Kanyang salita. May mga sandaling parang walang kasagutan ang langit. Nagdarasal ka, ngunit tila tahimik ang Diyos. Naghihintay ka ng himala, ngunit mas lalo pang bumibigat ang sitwasyon. Maraming gabi ang nauuwi sa pag-iyak, maraming araw ang tila walang direksyon. Kung ako ay anak ng Diyos, tanong ng puso mo, bakit tila ako nakakalimutan? Ngunit kung babalikan mo ang mga kwento ng kasulatan, makikita mong hindi ka nag-iisa. Si Abraham ay naghihintay ng 25 taon bago matupad ang pangako ng anak. Si Jose ay nanatili sa bilangguan bago siya ginawang pinuno ng Ehipto. Si Moises ay gumugol ng 40 taon sa disyerto bago pinayagang makita ang lupang pangako. Ang Diyos ay hindi kailanman huli, ngunit bihira rin siyang maagang kumilos. Ang problema ay madalas hindi ang katapatan ng Diyos, kundi ang oras ng tao. Ang pananampalataya ay laging sinusubok sa pagitan ng pangako at katuparan. Doon sa pagitan ng sinabi niya at nangyari ito, doon sinusukat kung talagang nagtitiwala tayo. Ang bawat paghihintay ay hindi parusa, kundi proseso. Ang bawat katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan, kundi pagkakataon upang marinig ang Kanyang tinig sa mas malalim na paraan. Kapag sinabi mong, pagod na ako, alam iyon ng Diyos. Hindi siya bulag sa mga luha mo. Ngunit ang kapahingahan na ipinangako niya ay hindi laging agad na dumarating sa anyong gusto mo. Minsan, ang Kanyang kapahingahan ay nasa gitna ng bagyo, hindi sa labas nito. Minsan, hindi niya tinatanggal ang sakit, kundi binabago niya ang puso mong may sakit. Tulad ni Pablo na nagsumamo na alisin ang tinik sa laman, ngunit ang sagot ng Diyos ay, sapat sa iyo ang aking biyaya. Sa halip na alisin ang paghihirap, binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan na higit pa sa pag-unawa. Kaya't kung nagtataka ka kung bakit tila hindi pa rin natutupad ang pangako, tandaan mo, ang oras ng Diyos ay hindi oras ng tao. Habakuk 2:3 ay nagsasabing, bagaman ito'y magtagal, hintayin mo, tiyak na darating, hindi ito maaantala. Sa paningin ng Diyos, walang naantalang pangako. May mga pangakong hinug lamang sa tamang panahon. At madalas, habang naghihintay ka, siya ay nagtuturo. Tinuturuan kanyang magtiwala kahit walang nakikita, magmahal kahit nasasaktan, at manampalataya kahit tila walang pag-asa. Hindi rin dapat ikahiya ang pagdududa. Ang mismong mga propeta ay dumaan dito. Si Jeremias ay umiyak at nagsabing, bakit tila napakalayo mo, Panginoon? Si Job ay umatungal sa sakit at nagtanong, bakit ipinanganak pa ako? Ngunit sa dulo ng kanilang mga luha, nakilala nila ang Diyos sa paraang hindi nila kailanman naramdaman noon.
Ang pagdududa ay hindi laging tanda ng kawalan ng pananampalataya. Madalas, ito'y pintuan patungo sa mas malalim na pagtitiwala. Ang mga pangako ng Diyos ay totoo, ngunit hindi ito laging madali. Maraming beses, kailangan mong lakarin ang lambak ng anino ng kamatayan bago marating ang berdeng pastulan. Ngunit tandaan mo, ang parehong Diyos na nangako ng kapahingahan ay siya ring Diyos na kasama mo sa bawat hakbang ng pagod na paglalakbay. Hindi niya sinabing hindi ka mapapagod. Ang pangako niya ay hindi ka mag-iisa sa pagod. Ang kapahingahan ng Diyos ay hindi nakukuha sa kawalan ng problema, kundi sa presensiya niya sa gitna ng problema. Kaya't kapag tila wala siyang ginagawa, alalahanin mong madalas, ang kanyang mga kilos ay hindi nakikita ng mata. Habang ikaw ay umiiyak, siya ay nagtatakda ng daan. Habang ikaw ay naguguluhan, siya ay tahimik na nag-aayos ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At kung minsan, ang tunay na pananampalataya ay hindi ang kakayahang magpasalamat kapag natanggap mo na ang tugon, kundi ang pagpili pa ring magtiwala kahit walang kasagutan. Ang ganitong pananampalataya ay ang kapahingahan mismo. Isang kaluluwang marunong magsabi, "Panginoon, hindi ko man maintindihan, alam kong tapat ka." Ang mga pangakong tila matagal matupad ay hindi patunay na nakakalimot ang Diyos. Sa halip, ito'y mga pagkakataon na turuan kang makinig sa tinig niya, hindi sa takbo ng mundo. Sapagkat ang mundong ito ay nagmamadali, ngunit ang Diyos ay laging perpekto sa kanyang oras. Ang kanyang mga pangako ay gaya ng araw. Maaaring matagal dumating ang liwanag, ngunit tiyak itong sisikat. Kaya kung ngayon ay tila walang kasagutan, huwag mong akalaing iniwan ka ng Diyos. Maaaring tahimik siya, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan. Minsan, ang kanyang katahimikan ay tanda na siya ay gumagawa ng mas malalim na bagay sa iyong puso, isang bagay na higit pa sa hinihingi mo. At kapag dumating ang araw na iyon, maiintindihan mong hindi kailanman naantala ang kanyang kamay. Ang kapahingahan ng Diyos ay hindi para sa mga hindi napapagod, kundi para sa mga pagod na ayaw sumuko. Kaya kahit tila walang sagot, patuloy kang lumapit. Sapagkat sa bawat hakbang ng pananampalataya, kahit sa gitna ng pagdududa, maririnig mo pa rin ang tinig ng Diyos na marahan ngunit totoo. "Anak, maghintay ka. Ako ay tapat. At sa aking oras, ikaw ay aking bibigyan ng ganap na kapahingahan." Ngayon, panahon na para maranasan mo mismo ang pangakong iyon, hindi bilang teorya, kundi bilang katotohanang humihinga sa iyong araw-araw na buhay. "Lumapit ka sa akin," sabi ni Jesus. Ngunit paano nga ba lumapit sa Kanya sa gitna ng pagod, takot at kaguluhan? Hindi ito misteryo na para lamang sa mga banal. Ito ay hakbang-hakbang na paglalakbay ng puso na handang magtiwala. Ang unang hakbang ay simpleng pag-amin, "Panginoon, pagod na ako." Hindi mo kailangang ayusin ang sarili mo bago lumapit. Ang Diyos ay hindi naghihintay ng perpekto, kundi ng tapat. Kapag inamin mong pagod ka, binubuksan mo ang pinto para makapasok ang kanyang kapahingahan. Ang ikalawang hakbang ay ang muling pagbabalik sa kanyang salita. Bawat araw, kahit ilang minuto lamang, basahin mo ang kanyang pangako. Ulitin mo sa iyong sarili ang mga salitang iyon. "Lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan." Ang pagbigkas ng salita ay parang paghinga ng kaluluwa. Habang inuulit mo ito, unti-unting bumabalik ang kapayapaan. Maaari mong sabihin sa umaga, "Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo ngayon." At sa gabi, "Sa iyo ko inilalagay ang aking pahinga." Kapag ginagawa mo ito araw-araw, dahan-dahan mong mapapansin na kahit hindi nagbabago ang paligid, nagbabago ang loob mo. Ang ikatlong hakbang ay ang panalangin ng pagpapalaya. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng nagpapabigat sa iyo. Maaaring ito'y takot sa hinaharap, alalahanin sa pamilya o mga sugat na hindi pa gumagaling. Sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, ito po ang bigat na hindi ko na kayang dalhin. Sa iyo ko ito isinusuko."
Hindi mo kailangang magkaroon ng magarang pananalita. Maging totoo lang, ang mga luha mo ay mas malakas kaysa sa libong salita. Kapag ibinibigay mo ang lahat sa Kanya, unti-unti niyang pinapalitan ng kapayapaan ang bawat sulok ng puso mo. Ang ikaapat na hakbang ay ang pagkilos sa pananampalataya. Huwag mo lamang hintayin ang kapahingahan, simulang ipamuhay ito. Kapag dumarating ang mga takot, huwag mo silang harapin mag-isa. Sabihin mo, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Kapag may problemang tila imposible, tandaan mong ang kapahingahan ay pagpili. Pagpili na magtiwala sa halip na mag-alala. Kapag nararamdaman mong muling bumibigat ang isip mo, huminto sandali, huminga ng malalim at alalahanin, nasa presensya ako ng Diyos. Ang ikalimang hakbang ay ang pagpapasalamat sa gitna ng pagod. Ito ang lihim ng mga pusong may kapahingahan. Hindi nila pinipilit maging masaya, pinipili nilang magpasalamat kahit sa maliit na biyaya. Magpasalamat sa hangin, sa liwanag, sa pamilya, sa kakayahang huminga. Ang pasasalamat ay parang pintuan. Habang binubuksan mo ito, pumapasok ang presensya ng Diyos. At kapag naroon na siya, ang mga bigat ng buhay ay nagiging magaan, hindi dahil nawala, kundi dahil may katuwang ka na. Ang ika-6 na hakbang ay ang pagkakaroon ng katahimikan sa presensya ng Diyos. Sa isang mundo na puno ng ingay, kailangang turuan mo ang sarili mong tumahimik sa Kanyang harapan. Maglaan ng ilang minuto araw-araw upang manahimik, ipikit ang mga mata at sabihin sa puso mo, nandito ang Diyos. Hindi mo kailangang magsalita palagi. Minsan, sapat na ang pakiramdam na siya ay naroon. Ang ganitong sandali ng tahimik na pagninilay ay nagbabalik ng lakas ng kaluluwa. Ang ika-7 hakbang ay ang paggawa ng mga hakbang ng pananampalataya. Kung may bagay na ipinagagawa ng Diyos sa iyo, patawarin ng isang tao, simulan ng panibagong buhay o bitawan ang kinatatakutan mo. Gawin mo ito. Sapagkat ang kapahingahan ay hindi lamang natatanggap, ito ay nararanasan kapag sumusunod ka sa Kanya. Bawat hakbang ng pagsunod ay nag-aalis ng bigat sa loob. Kapag sinusunod mo siya, nagiging magaan ang puso mo sapagkat wala nang dapat itago o ipaglaban. Ang ika-8 hakbang ay ang pagbabahagi ng kapahingahan sa iba. Kapag natikman mo ang kabutihan ng Diyos, huwag mo itong itago. May mga taong pagod din tulad mo noon, naghihintay lang ng isang salitang magpapalakas sa kanila. Maging tinig ka ng Diyos sa kanilang buhay. Sabihin mo, kung ako'y binigyan ng kapahingahan ng Diyos, kaya ka rin niyang bigyan. Ang pagbabahagi ng pag-asa ay isa ring uri ng pahinga sapagkat habang tumutulong ka sa iba, gumagaling din ang iyong kaluluwa. Sa huli, tandaan mong ang pangako ng Diyos ay hindi isang pangyayari na mangyayari lang minsan, kundi isang pamumuhay. Ang kapahingahan ay isang estado ng puso, isang pusong nananatiling payapa kahit may unos. Kaya kapag naramdaman mong muling bumibigat ang buhay, huwag mong kalimutan ang mga hakbang na ito. Huminto, huminga at sabihin, Panginoon, ako'y lumalapit muli sa iyo. At kung gusto mong maranasan ito ngayon, gawin mo ito sa mismong sandaling ito. Isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang kamay sa dibdib mo, at sabihin, Panginoon, ako ay pagod, ngunit alam kong ikaw ang aking pahinga. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat. Hayaan mong maramdaman ang katahimikan na dumarating. Iyan ang kapahingahan ng Diyos. Hindi maingay, hindi madali, ngunit totoo. At mula sa araw na ito gawin mong layunin na hindi lang mabuhay, kundi manahan sa kapahingahan ng Kanyang presensya. Sapagkat sa totoo lang, hindi mo kailangang hintayin ang langit para maranasan ang kapayapaan. Ang langit ay dumarating sa puso ng sino mang marunong magtiwala. Kaya kapag naramdaman mong muli ang pagod, tandaan mo, ang bawat paghinga ay paalala ng Kanyang pangako. Huminga ka ng malalim at sa bawat hinga, ulitin mo ito sa iyong isip, ako ay nasa kapahingahan ng Diyos. At sa sandaling iyon,
mararanasan mo ang himala na matagal mo nang hinihintay, ang kaluluwang payapa kahit ang mundo ay magulo, sapagkat kasama mo ang Panginoon ng kapahingahan. Ngayon, ito na ang sandaling matagal nang hinihintay ng Diyos, ang oras na hindi mo lang basta maririnig ang kanyang pangako, kundi mararanasan mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Isantabi mo muna ang lahat ng ingay ng paligid. Isara mo ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim. Sapagkat sa sandaling ito, ang Diyos mismo ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Sinasabi niya, "Anak, lumapit ka sa akin ngayon. Hindi bukas, hindi sa ibang araw, kundi ngayon." Ito ang oras ng paglapit, ng pagbitaw at ng kapahingahan. Marahil matagal mo nang dalang bigat na hindi mo maibigay kahit kanino. Mga sugat na tinakpan ng ngiti, mga takot na itinago sa likod ng lakas. Ngunit ngayon, sinasabi ng Diyos, hindi mo kailangang magpanggap na matatag sa aking harapan. Ibigay mo sa akin ang lahat. Kaya ilagay mo sa harap niya ang lahat ng iyon, ang sakit, ang pagkabigo, ang takot, ang kawalang pag-asa. Sabihin mo sa puso mo, "Panginoon, ito na, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng nagpapabigat sa akin." Habang sinasabi mo ito, isipin mo na parang inilalagay mo sa kanyang mga kamay ang bawat alalahanin. Ang mga kamay na iyon na ipinako sa krus ay sapat na para buhatin ang lahat ng bigat mo ngayon. At sa bawat luha na pumapatak, tandaan mong iyon ay hindi patunay ng kahinaan, kundi simula ng pagpapalaya. Sapagkat ang Diyos ay hindi humihingi ng perpekto, kundi ng tapat. At sa bawat pag-amin ng pagod, siya ay gumagawa ng panibagong himala sa iyong loob. Ngayon, samahan mo ang libu-libong nanonood na kagaya mo. Marami sa kanila ay kasalukuyang nagdarasal din, umiiyak, humihinga ng malalim at sinasabi sa Diyos, "Naririto ako, Panginoon, lumalapit ako sa iyo." Hindi mo sila nakikita, ngunit sa Espiritu, kayo ay nagkakaisa. Isang malaking hukbo ng mga kaluluwang pagod, ngunit muling bumabangon sa biyaya ng Diyos. At sa sandaling ito, ang langit ay nakikinig. Ang Diyos ay naroroon sa bawat tahanang nananalangin ngayon, sa bawat ina na may luha sa mata, sa bawat ama na tahimik na nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang mga anak, sa bawat kabataang nawawala sa direksyon. Sinasabi niya sa inyong lahat, "Anak, lumapit ka sa akin at magpahinga." At kung mananampalataya ka ngayon, mararanasan mo ang kakaibang katahimikan na hindi maibibigay ng mundo, kapayapaang hindi mo mabili, kundi ibinibigay ng libre ng Diyos sa mga pusong handang manampalataya. Ngayon, hayaang magsimula ang panalangin sa puso mo. Sabihin mo sa katahimikan, "Panginoon, naririnig kita. Tinatanggap ko ang iyong paanyaya. Lumalapit ako sa iyo." Habang inuulit mo ito, mararamdaman mong may bigat na unti-unting gumagaan. Ang mga luha mo ay hindi na luha ng sakit, kundi ng pagpalaya. Sapagkat ang bawat patak ay paalala na may Diyos na muling nagbibigay ng pag-asa sa mga pagod. At kung kaya mo, ipahayag mo ito ng buong lakas ng iyong pananampalataya. "Panginoon, ako ay lumalapit sa iyo. Tinatanggap ko ang kapahingahan na ipinangako mo. Sa iyo ko ibinibigay ang aking buhay." Sa sandaling ito, nagaganap ang isang bagay sa Espiritu. Habang sinasabi mo ang mga salitang iyon, binabasag ng Diyos ang tanikala ng pagod at takot. Binubuksan niya ang mga pinto ng kalayaan at pinapahinga niya ang iyong kaluluwa sa kanyang mga bisig. Hindi mo kailangang mag-isa. Habang nananalangin ka, may mga libu-libong tao sa iba't ibang dako na gumagawa ng parehong bagay. Sabay-sabay kayong lumalapit sa Diyos, sabay-sabay na sumisigaw, "Panginoon, naririto kami." Ang tinig ninyong pinagsama-sama ay umaabot sa langit, at sa sandaling ito, ang Diyos ay sumasagot, "Narito ako, mga anak ko." Ngayon, kung may bagay kang nais isuko, takot, kasalanan, galit o pagod,
Ilagay mo ito sa iyong isipan. Isipin mong inilalagay mo ito sa paanan ni Jesus. Sabihin mo, hindi ko na ito kakargahin. Sa iyo na ito, Panginoon. At habang ginagawa mo ito, maririnig mo sa loob ng iyong puso ang tinig na malambot, ngunit makapangyarihan. Anak, pinatawad na kita. Anak, hindi mo na kailangang magdusa mag-isa. Anak, ako ang iyong kapahingahan. At bilang tanda ng iyong pananampalataya, sabihin mo sa iyong sarili, ngayon ay araw ng aking kapahingahan. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema ko, kundi dahil kasama ko ang Diyos sa bawat hakbang. O diyang araw na ito ay simula ng panibagong paglalakbay, hindi ng takot, kundi ng pagtitiwala. Kung kaya mong gawin, sumulat sa iyong isip ng mga salitang ito, ako ay nasa kamay ng Diyos. Hayaan mong ito ang maging sagot mo sa bawat takot at pagod. Kapag muling dumating ang gabi ng lungkot, ulitin mo ito. Kapag sumapit ang umagang puno ng pangamba, ulitin mo pa rin, ako ay nasa kamay ng Diyos. Sapagkat iyon ang katotohanan na kailanman ay hindi magbabago. At ngayon, bilang isang pamilya ng pananampalataya, sabay-sabay nating ideklara sa harap ng langit at lupa, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong paanyaya. Lumalapit kami sa iyo. Binibigay namin sa iyo ang aming mga puso at sa iyo nakatagpo kami ng kapahingahan. Kung nararamdaman mong totoo ito sa iyong puso, maaari mong sabihin sa pananampalataya, Amen. At habang binibigkas mo ang salitang iyon, mararamdaman mo ang kapayapaan ng Diyos na bumabalot sa buong pagkatao mo. Payapang hindi mula sa mundo, kundi mula sa mismong puso ng Diyos na nagsasabing, Anak, magpahinga ka ngayon, nandito ako. Ngayon, ilapit natin ang ating mga puso sa Diyos sa isang panalangin puno ng pananampalataya at pag-asa. Isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at hayaang manahimik ang iyong paligid. Ito ang sandali ng pakikipagtagpo mo sa iyong manlilikha, ang sandali kung saan ang langit ay bumababa upang yakapin ang lupa. Sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, naririto ako. Pagod ako, ngunit lumalapit ako sa iyo. Ama naming nasa langit, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyong harapan. Dinadala namin ang aming mga puso, pagod, sugatan at puno ng bigat. Sinasabi mo sa iyong salita, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Panginoon, tinatanggap namin ang pangakong iyon. Binubuksan namin ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Lahat ng alalahanin, lahat ng takot, lahat ng sugat na matagal naming tinatago, inilalagay namin sa paanan mo. O Diyos, Ikaw ang tanging pinagmumulan ng aming kapayapaan. Sa mundong puno ng kaguluhan, Ikaw lamang ang aming katiyakan. Sa sandaling ito, inaangkin namin ang kapahingahan na ipinangako mo. Palayain mo kami, Panginoon, mula sa bigat ng aming mga iniisip. Palitan mo ng kapayapaan ang aming pangamba. Palitan mo ng pag-asa ang aming pagkabigo. At sa bawat pusong pagod, ibuhos mo ang lakas na mula sa langit. Panginoon, aming Ama, inilalapit namin sa iyo ang bawat pamilya na nahihirapan ngayon. Nakikita mo ang mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng kakainin bukas. Nakikita mo ang mga anak na naliligaw, ang mga kabataan na puno ng takot at kalituhan. O Diyos, pakinggan mo ang kanilang mga daing. Sa ngalan ni Jesus, ipadama mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Hayaang maramdaman nila ang iyong yakap ngayon, ang yakap na nagbibigay ng pag-asa kahit walang kasiguruhan. Aming Panginoon, inilalapit din namin ang mga may sakit, ang mga nakahiga sa ospital, ang mga may iniindang karamdaman sa katawan o sa kaluluwa. Hipuin mo sila ngayon, Panginoon. Sa kapangyarihan ng iyong dugo, ipahayag mo ang kagalingan, sapagkat sinabi mo, sa pamamagitan ng aking mga sugat, kayo ay gumaling. Ipinapahayag namin ngayon ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Wala nang karamdaman na kayang talunin ang iyong kapangyarihan.
Panginoon naming tagapagligtas, inilalapit namin ang mga nawalan ng pag-asa, ang mga nakakulong sa takot, sa depresyon, sa kawalan ng direksyon. Ibinabalik namin sila sa iyong mga kamay. O Espiritu Santo, huminga ka sa kanila ngayon. Punuin mo ang kanilang puso ng liwanag. Alisin mo ang dilim na bumabalot sa kanilang isipan. Palitan mo ng kapayapaan ang mga sigaw ng pagkabalisa. Sa bawat pusong durog, magbigay ka ng panibagong lakas. Diyos ng kabutihan, inilalapit namin ang mga tahanang wasak, ang mga relasyon na kailangang paghilumin. Tulad ng ginawa mong himala sa tubig na naging alak, baguhin mo rin ang bawat pusong malamig. Ibuhos mo ang pag-ibig na mula sa langit upang ang bawat pamilya ay muling magkaisa sa ilalim ng iyong biyaya. At ngayon, Panginoon, itinataas namin ang aming mga kamay bilang tanda ng pagtanggap. Tinatanggap namin ang iyong pangako ng kapahingahan. Tinatanggap namin ang iyong espiritu na nagbibigay ng buhay. Tinatanggap namin ang lakas na kailangan namin para harapin ang bawat araw. Hindi na kami matatakot sapagkat kasama ka namin. Hindi na kami manghihina sapagkat ikaw ang aming kalakasan. Sa ngalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kapayapaan sa aming mga tahanan. Ipinapahayag namin ang biyaya sa aming mga pamilya. Ipinapahayag namin ang kagalingan sa aming mga katawan. Ipinapahayag namin ang pag-asa sa aming mga puso, sapagkat alam naming tapat ka sa bawat pangako. Ang iyong mga salita ay hindi kailanman bumabalik na walang kabuluhan. Panginoon, ngayon ay dinadala namin sa iyo ang lahat ng takot tungkol sa kinabukasan. Alam naming ang kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Kaya sa halip na matakot, pipiliin naming magtiwala. Sa halip na mag-alala, pipiliin naming magpasalamat. Sapagkat alam namin, O Diyos, na kahit hindi namin nakikita ang lahat, ikaw ay gumagawa ng daan para sa amin. At habang patuloy kaming nananalangin, O Espiritu ng Diyos, bumaba ka sa bawat tahanan. Punuin mo ng iyong presensya ang bawat sulok ng silid. Hayaang ang iyong kapayapaan ay bumalot sa bawat puso. Ang iyong liwanag ay magdala ng pag-asa sa bawat kaluluwa. Ang iyong pag-ibig ay magbago ng bawat buhay. Panginoon, sa iyong harapan ngayon, tinatanggap namin ang iyong biyaya. Wala na kaming ibang hahanapin sapagkat ikaw ang aming pahinga. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming pastol. Ikaw ang aming Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang. At sa huling bahagi ng panalangin ito, sabay-sabay nating sabihin sa pananampalataya, Panginoon, salamat sa iyong kapahingahan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong presensya. Sa ngalan ni Jesus, itinatalaga namin ang aming mga puso, ang aming mga tahanan, at ang aming mga buhay sa iyo. At ngayon, habang pinapatahimik ng Diyos ang iyong kaluluwa, hayaang marinig mo sa pinakatahimik na bahagi ng iyong puso ang kanyang tinig. Anak, nariyan ako. Hindi ka kailanman nag-iisa. Magpahinga ka ngayon sapagkat ako ang iyong Diyos at sa akin ligtas ka. Kung naniniwala ka, sabihin mo ngayon ng may buong puso, Amen. At sa salitang iyon, ipinahayag mo ang tagumpay ng Diyos sa iyong buhay, sapagkat sa Kanya ang pagod ay napapalitan ng kapayapaan at ang takot ay napapalitan ng katiyakan na walang hanggan. Tahimik mong mararamdaman ngayon ang presensya ng Diyos, hindi sa ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng puso. Sa mga sandaling ito, parang may mainit na yakap na bumabalot sa iyo. Iyan ang yakap ng Ama na kailanman ay hindi lumayo. Sa lahat ng pagod, sa lahat ng luha, sa lahat ng tanong, siya ay naroon. At ngayon nais niyang ipaalala sa iyo, Anak, hindi ko kailanman kinalimutan ang iyong mga panalangin. Ang bawat patak ng luha mo ay nakita ko. At ngayon, panahon na para maramdaman mo ang kapahingahan na ipinangako ko. Ang Diyos ay tapat, hindi siya nagbabago kahit magbago ang mundo. Ang mga salita niya ay nananatiling buhay. Kung sinabi niyang ikaw ay kanyang aalagaan, gawin mo siyang sandigan.
Sa gitna ng kawalang katiyakan, tandaan mo ang kanyang pangako sa Isaias 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Kapag nakakaramdam ka ng takot o pag-aalinlangan, alalahanin mo na ang kamay ng Diyos ay hindi kailanman bibitaw. Kahit sa oras na pakiramdam mong nag-iisa ka, siya ay tahimik na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Tulad ng sinabi niya sa Jeremias 29:11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikapapahamak, kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa panahon ni Jeremias. Ito ay para rin sa iyo ngayon. Ang Diyos ay may plano. Maaring hindi mo ito makita ngayon, ngunit sa bawat hakbang, ginagabayan ka niya. Ang mga pangarap mong tila nawala ay hindi kailanman nalimutan sa langit. Sa tamang oras, bubuksan ng Diyos ang mga pintuang isinara ng tao. Sa tamang panahon, makikita mo kung bakit kanyang hinayaan ang ilan sa mga luha mo. Sapagkat sa bawat sakit, may binubuo siyang lakas. Sa bawat paghihintay, may inihahandang himala. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin siya kailanman nahuhuli. Kaya't sa oras na tila walang nangyayari, tandaan mo, sa katahimikan siya ay nagtatrabaho. Ang mga panalangin mong akala mo'y walang kasagutan ay unti-unting nagiging mga kwento ng biyaya. At kapag dumating ang araw na iyon, maiintindihan mo kung bakit niya hinayaan kang maghintay, dahil nais niyang makita mo hindi lamang ang kanyang kamay, kundi ang kanyang puso. Kaya ngayon huminga ka ng malalim, damhin mo ang kapayapaan ng Diyos na bumabalot sa iyo. Hindi mo kailangang ipilit ang mga bagay, hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Sapat nang malaman mong may Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. At habang tinatanggap mo ito, mararamdaman mo ang kapahingahan na hindi mo kailanman natagpuan sa mundo. Kapahingahang galing sa presensya niya. Sa mga darating na araw, maaaring muli kang harapin ng mga pagsubok. Ngunit huwag kang matakot, ang kapahingahang ito ay hindi pansamantala. Ito ay mananatili sa mga pusong marunong magtiwala. Kapag dumating ang unos, isipin mo ang sinabi ni Jesus sa Juan 20:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong puso, ni matakot man. Ang kapayapaang ito ang iyong sandata, hindi ito kailangang ipaglaban sapagkat ito ay kaloob. Sa tuwing manghihina ka, alalahanin mo na hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Ang kailangan mo lamang ay manahimik, magtiwala at manahan sa kanyang kapayapaan. Ngayon, habang unti-unting bumabalik ang katahimikan sa iyong paligid, hayaan mong bumalik din ang sigla ng iyong kaluluwa. Ang Diyos ay buhay, ang kanyang pag-ibig ay totoo. Ang kanyang mga pangako ay tiyak at sa bawat paghinga mo, ipinapaalala niya, anak, kasama mo ako. Tumingin ka sa hinaharap na may pag-asa. Huwag mong sukatin ang iyong buhay sa pamamagitan ng sakit na dinaanan mo, kundi sa biyayang tinanggap mo. Sapagkat kung narito ka pa ngayon, ibig sabihin, may layunin pa ang Diyos sa iyong buhay. At kung may layunin siya, may direksyon. Kung may direksyon, may pag-asa. Kaya't sa gitna ng lahat ng iyong pinagdaanan, ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin ng may buong pananampalataya, Panginoon, salamat. Salamat sa iyong kapahingahan. Salamat sa iyong kapayapaan. Salamat sa iyong katapatan. At habang binibigkas mo ito, mararamdaman mo ang katahimikan na hindi mula sa mundo, kundi mula sa Diyos mismo. Ito ang kapahingahang ipinangako niya, hindi pansamantala, hindi mababaw, kundi malalim at walang hanggan. Kaya't huwag mong kalimutan, anumang mangyari, ang Diyos ay tapat. Siya ay kumikilos. Siya ay nasa tabi mo. At sa Kanya, ligtas ka, payapa ka, at kailanman ay hindi ka nag-iisa.
Ngayong narinig mo ang mensahe at naranasan ang presensiya ng Diyos, alalahanin mo ang pinakapuso ng lahat ng ito. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang pangako ni Jesus, lumapit ka sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan, ay hindi lamang salita kundi buhay na paanyaya na maaari mong tanggapin araw-araw. Sa gitna ng bawat pagsubok, sa bawat takot, at sa bawat gabi ng pag-iyak, tandaan mong ang tinig ng Diyos ay laging naroon, bumubulong. Anak, ako ang iyong pahinga. Ngayong natutunan mong magpahinga sa piling niya, gawin mong panuntunan sa bawat araw ang kanyang salita. Kapag may bigat na muling darating, bumalik sa paanyayang iyon. Kapag napagod ka muli sa mga laban ng buhay, isara mo ang iyong mga mata at alalahanin. Nasa kamay ako ng Diyos. Hindi mo kailangang lakaran ang landas ng buhay na mag-isa, sapagkat Siya ang iyong kasama, iyong gabay at iyong sandigan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Maaring magbago ang lahat sa paligid mo, ngunit ang kanyang salita ay nananatiling matatag, tulad ng sinabi sa 2 Korinto 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan ni Kristo, kaya't sa pamamagitan niya tayo ay nagsasabi ng Amen para sa kaluwalhatian ng Diyos. O kaya't kung minsan ay tila wala kang maramdaman, huwag mong sukatin ang Diyos batay sa iyong emosyon. Sukatin mo siya batay sa kanyang katapatan. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi nagtatapos sa panalangin. Nagsisimula ito sa desisyon na mamuhay araw-araw sa presensya ng Diyos. Kaya't ngayong natagpuan mo ang kanyang kapahingahan, ibahagi mo ito sa iba. Maraming kaluluwang pagod na naghahanap ng kapayapaan na taglay mo ngayon. Maging liwanag ka sa kanila. Sabihin mo, naranasan ko ang kabutihan ng Diyos at nais kong maranasan mo rin ito. Ang bawat salitang binibitawan mo ng may pag-ibig ay nagiging binhi ng pag-asa sa puso ng iba. At kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag mo itong itago. Ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, o sa sino mang alam mong pagod na rin sa laban ng buhay. Sapagkat minsan, ang isang simpleng video, ang isang salitang lumapit ka sa Diyos, ay maaaring maging simula ng pagbabagong espiritual ng isang tao. Iyon ang layunin ng mensaheng ito, hindi lang para maantig ka, kundi para mapalapit ka sa Panginoon. Kaya bago matapos ang video na ito, hinihikayat kitang maging bahagi ng ating komunidad ng pananampalataya. Mag-subscribe ka sa channel na ito, pindutin ang kampana ng abiso, at samahan kami sa bawat araw na pagninilay sa mga pangako ng Diyos. Dito, hindi ka nag-iisa. Dito, araw-araw tayong lumalapit sa Panginoon upang palakasin ang isa't isa sa pananampalataya. At bilang patunay ng iyong paniniwala, isulat mo sa mga komento sa ibaba ang mga salitang ito. Ako ay nagpapahinga sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng pahayag na iyan ay magiging paalala hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa iba na makakabasa. Bawat amen, bawat naniniwala ako ay nagiging alon ng pag-asa na kumakalat sa mga pusong sugatan. Tandaan mo ito bago matapos ang araw na ito. Ang kapahingahan na natanggap mo ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa bawat bukas. Kapag dumating muli ang mga unos, bumalik ka sa kanyang mga salita. Kapag nawala ang liwanag, alalahanin mong ang Diyos ay hindi kailanman natutulog. At kapag maramdaman mong parang wala ng lakas, sabihin mo lang, Panginoon, Ikaw ang aking pahinga. Sapagkat habang Siya ang iyong sandigan, hindi ka kailanman matitinag, kaya't lumakad kang may kapayapaan. Ang Diyos ay kasama mo. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa iyong balikat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iyong daan. At sa bawat hakbang, naririnig niya ang tibok ng iyong puso. Magtiwala ka, magpatuloy ka, at huwag mong kalilimutan, ang pangako ng Diyos ay totoo. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, at ang kanyang kapahingahan ay para sa iyo.
ngayon at magpakailanman. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatili kang matatag sa pananampalataya. Dalhin mo ang kapayapaang ito saan ka man pumunta. At kung may kakilala kang nangangailangan ng pag-asa, ibahagi mo sa kanila ang liwanag na natanggap mo ngayon. Sapagkat sa bawat puso na muling nakakahanap ng kapahingahan sa Diyos, ang langit ay nagagalak. At sa bawat sandaling ikaw ay nagpapahinga sa kanyang pag-ibig, naririnig ng Diyos ang iyong puso na nagsasabing, "Salamat Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kapayapaan."